no official pronouncement as to who will be the private prosecutors assisting the public prosecutors. But that will come in due time. Sasabihin naman may mga senador kung anong pinapapirma ko dito. Kasi baka... Dapat nga ba natin paniwalaan itong sinasabi ni Atty. Kapunan na siya daw po ay sumali sa prosecution team ng House of Representatives na wala umanong kapalit na kahit anong halaga at hindi umano siya binabayaran ng House of Representatives para sumama sa kanila at makasama bilang prosecution team. Nako po mga kababayan natin, no? Parang Atty. Boco din ito na sinasabi siya daw po ay para sa bayan at hindi para sa bayad. Sino po yung mapapaniwala nila? Sige, mamaya puntahan natin yan mga kabayan kung bakit din gigil si Kapunan na ma-impeach itong si BP Sara. And tambalos-los, abay, nagmi-meeting na naman sila. Ano kaya ang kanilang pinag-meetingan? Sige, puntahan natin, no? Ano kaya ang pinag-meetingan nila? Ano kaya ang bagong discussion ni Tambalos-los dito po sa kanyang mga tapat na mga alagang aso, este-este yung mga kapwa niyang kongresista? Okay, pakinggan natin ha, mga kababayan, kapit lang kayo. Sasabihin naman may mga senador kung anong pinapapirma ko dito. Kasi baka mamaya sasabihin na may People's Initiative na naman dito. People's Initiative? Mga nabubuhay ang People's Initiative Basta itong mga makulit na mga senador, siguro tigilin na lang yung pagmamarites nila. Marites daw, mga senador. Gumawa na lang yung trabaho nila at gumawa ng tamang batas na lang. So our side deal lang yan. Ito mga mamamasipag na mga kongresista. Nagpalakpakan na masipag na kongresista ni Tamba. Sila talagang nagtatrabaho. Wow, sana all nagtatrabaho. Nagtatrabaho para sa pera, hindi para sa bayan. Yung backlog sa Kongreso, lahat ng LEDAC, priority measures, bills, lahat ng SONA, legislation, tinapos nila. Ito talaga, this is the best Congress. Sana all tinapos. This is the most corrupt Congress, hindi the best Congress. Grabe, no, inangat yung sariling upuan Yung 19th Congress ng House of Representatives, sila talagang pinakamasipag. Masipag, butya, pipirma ka lang 150 million. Di umano. Sabi ni Toby Chanko yan, Yung mga kaibigan natin sa Senado, siguro mag-catch up na lang kayo. Dami mong back subject, Kaya... Yabang, stick to the subject of your job, which is legislature. Mamaya. Alam niyo mga kababayan po natin, ito lang yung kongresista na hindi pa nagsimula ang eleksyon, pinapanalo na ni George Zerwin Garcia. Bakit? Hindi pa nagsimula ang eleksyon, didisqualify na yung kalaban niya kaya panalo na. Yun ang matindi, mga kababayan po natin. No? Ibang klase po. Sige, kayo na po bahala kay Tamba dyan. Basta sinasabi niya, no? Sila daw yung pinaka-the best na Congress, yung 19th Congress daw ang pinaka-the best na talagang todo nagtrabaho. Todo sila nagtrabaho, President Duterte, todo sila nagtrabaho sa mga kritiko ni Marcos at todo sila trabaho para ma-impeach si BP Sara. So, congratulations, ang sipag nyo naman. Ang sipag nila. So, hindi pa sila kontento, mukhang bitin pa talaga, no? Sinasabi nilang matatalino at magagaling na team of prosecution laban sa impeachment ni Vice President Sara. Nag-hire po sila ng matalino daw na tagapagsalita na walang bayad. Ngayon, si Kapunan ay sumanib na sa kanila. Si Kapunan po ay kilalang abogada dahil po kay Janet Napoles at pagdedefensa sa mga iskandalos ng mga artista. Sige, pakinggan natin ang kanyang rason dito mga kababayan kung bakit siya gigil na gigil na ma-impeach ang ating mahal na Vice President. At sinasabi niyang wala daw po siyang bayad. Uy, di nga. Walang bayad. Siyang maniniwalang tanga po siya. Involuntarily or legal advice. So, there is no official pronouncement as to who will be the private prosecutors assisting the public prosecutors. But
that will come in due time. There is a wealth of volunteers who are willing to assist, because this should be the trial of the century. Volunteers, ha? Trial of the century, ha? Where there is so much gross injustice being done to the people. Lawyers like me should stand up. Injustice in the people? Bakit hindi nila tanongin at questionin kung injustice yung pag-uusapan in the people? Injustice in the people sa budget ng PhilHealth. Sa GAA. Di ba? Diyan ang matindig, dapat pananagutan. No, yan sa People's Initiative na ginamit nila yung pang-ayuda. Yan ang matinding dapat pananagutan. Yung blood control na maraming namatay. Di ba? Yan injustice kung tutuusin. No? How about yung mga biktima ngayon sa talamak at laganap na nadroga sa ating bansa? Di ba dyan? Yan is injustice. Tapos bakit hindi kayo mag-speak up? Bakit hindi kayo nag-i-speak up sa issue ng pagnanakaw sa ayuda na hindi naman napupunta sa taong bayan? No? Sa napakalaking budget ng gobyerno ni Marcos Jr. na wala pong tayong nakikitang proyekto patunay bakas na kung saan talaga napupunta ang pera ng bayan. Yung ginastos sa pagpapadala kay President Duterte, yung maling proseso sa pag-aaresto kay President Duterte, no? You, the lawyers, must speak up. Hindi yung impeachment ni BP Sara na alam ng taong bayan kung anong dahilan para hindi makatakbo si BP Sara for 2020. Now, sabihin mo, we the lawyers speak up. Magkano ang tanong yun? O yung sabihin, wala kayong bayad dyan. Diba? Should stand up for justice. Justice. And as I have said For justice. before, we should be on the right side of history. Wow, right side of the history. Side of Martin Romualdez. Good history ba yan? No? Na the most corrupt budget, hindi kayo nag-question. Tapos sabihin nyo, you are the right side of the history. Wow, ha? Grabe talaga itong mga sinungaling na mga abogado, no? Eh, dito mo talaga masasabi na basta't abogado sinungaling, maliban lang, no, sa mga naninindigan. Pero mga ganitong klaseng abogado. Provided a trial does happen, a motion to dismiss was submitted by the Vice President's defense panel under an ad cautelam or a conditional or cautious reply. What does it mean exactly when these two are bundled together? Yung ad cautelam and yung motion to dismiss. The motion ad cautelam, answer ad cautelam, what it means is it is with caution. What is happening here is that VP Sara does not want to submit to the jurisdiction of the impeachment court. And that's why, although she has been required to file an answer, she did file an answer ad cautelam, but ang laman ng answer ay puro grounds for dismissal. Yan dapat naman talaga i-dismiss. At napapansin nyo ba sa ating mga viewers, sa ating mga kababayan? Ang ingay-ingay na mga kongresista, ang ingay na mga prosecution panel. May nagsalita pa sa defense team ni VP Sara? Wala eh. Tinatanong si VP Sara yung mga basic issues lang. Pero sa kanyang depensa, ano yung plano, anong gusto nilang gawin, ano yung depensa nila, hindi sila nagsasalita. Yan ang wise move. Kaya tuwing lumabas ng sagot, no, itong kampo ni VP Sara, nagugulantang sila. Ingay agad nila, di ba? So, ngayon, may bago na naman silang tagapagsalita, di ba? Ilang mga abogado yung mga nagsasalita, may mga educators daw, may mga pari pang bayaran at mga demonyong mukhang pera. No, may mga politiko pa, mga kongresista na dapat ituloy nito, hindi pwedeng hindi ituloy, no, mababayulit ang konstitusyon, bla bla bla. Ganyan sila ngayon. Kasi alam nila na ma-dismiss talaga ito. Kaya nag-hire sila, bagong tagapagsalita na naman ito kung tutuusin. Bagong tagapag-ingay. Kasi inikot niya na po yung lahat ng mainstream media ngayon. Ito si Kapuna. Just to show support Martin Romualdez. Kaya sinasabi niya walang bayad. Eh, anong kapalit? Impeachment case, no? So, parang it is a motion to disguise, a motion to dismiss in disguise as an answer. And she is asking for hearing on the affirmative defenses. Sa affirmative defenses niya, there are no new arguments. They're rehashed arguments. Yung issue ng one-year ban, yung issue ng crossover, yung issue... Siyempre, gamitin niya talaga yung mga legal remedies niyan. Bakit pa siya papayag na matuloy ang trial ng impeachment kung magsasayang na naman ng pera ng taong bayan? Magsusunog na naman ng pera si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez para sa wala, di ba? Bakit hindi na lang gagamitin yan? No, maraming nagugutom. Anong gastusin po siya sa hearing sa Senado niyan?
arguments. Yung issue ng one-year ban, yung issue ng crossover, yung issue ng hindi namang continuing body in Senate, and many other legal issues. And that's why we lawyers have stepped in to give legal consultation by the House lawyers. How do you expect the Senate Impeachment Court to tackle this ad cautelam, because the spokesperson has said that this will be the first on the agenda, when the points raised by the Vice President are actually already before the Supreme Court? So paano kaya yung usapin na yun? Magtatagal po ba yun, or could it be resolved in one sitting? No, we precisely, we do not see where the Senate Impeachment Court, the Senate President is coming from, because a hearing on a motion to dismiss is not a trial. The operative word said also the Senate Impeachment Court and in the Constitution is to try and decide. And decide would mean a full-blown hearing on the evidence. In the order of trial. Siyempre mga kababayan po natin, no, gagamitin nila yung mga sarili nilang interpretation pagdating po sa issue nitong impeachment, mga kababayan natin. Kaya kagaya niyan, nasa prosecution panel sila. Lahat talaga gagamitin nila yung mga posibleng sabihin nilang mga nilabag ng impeachment court ng mga senador. Talagang ipapamukha nila yan. Talagang mag-iingay po sila dyan para matuloy lang. And hopefully, no, hindi magpapadala po yung mga senadors natin dito. She's going around just 4 times in a month. She's gone abroad. And her mission is to destroy the fact that she's Vice President, because she does not act as if she's Vice President of the Republic. She's going around just 4 times in a month. She's gone abroad, and her mission is to destroy the stability of the administration, to destroy the trust of the people in the justice system. Is that Sinasabi niya dito, nagta-travel daw si BP Sara sa iba't ibang bansa 4 times a month. Ngayon lang po yun, ma'am. Nagta-travel si BP Sara. Lahat yan ay halos personal trip niya. Dahil po sa ginawa naman ng isang Bongbong Marcos sa kanyang ama na magpapakulong sa dahig. So alam niyo yan, no, huwag kayong magpaka-inosente. Hindi po sinisiraan ni BP Sara itong si Marcos Jr. No, hindi rin sinisiraan ni BP Sara itong justice system natin, kundi dinidiscuss niya lang yung mga nangyayari po sa ating bansa na hindi dumaan sa tamang proseso. No, ang ginawa po kay President Duterte, mismo ang DOJ mismo ang nagsasabi, di ba? Na wala kang sapat na ebidensya laban kay President Duterte, at yung proseso na dapat dumaan sa local court, hindi po yan sinunod, no, ng ating gobyerno. So lahat yung diniscuss, at hindi kailangan sirain ni BP Sara si Marcos Jr. Dahil alam naman ng bawat Pilipino kung anong klaseng presidente itong si Marcos Jr. So mali po itong si Kapunan, mga kababayan po natin, na sinasabi niya nag-iikot si BP Sara sa ibang bansa para sirain ang credibility ni Marcos Jr. Alam po ng bawat Pilipino, mga OFW man dito sa Pilipinas, na walang ginawa si Marcos Jr. sa loob ng 3 taon. Mayroon man, patsi-patsi lang ang kanyang ginawa. Pero mga major project, no, para talaga sa ikaunlad ng ating bansa, wala po. And ngayon lang nagtatrabaho si Marcos Jr. Ngayon lang, tinatrabaho niya, kunwari nag-iikot-ikot, pero papaagano siya ka-effective. No? Wala naman tayong pera, lumalaki pa ngayong utang natin eh. Kasi ang lalaki ng mga binabayad sa mga kakampi para sumunod lang sa kanilang kagustuhan. Again, mali po itong si Kapunan, hindi po sinisiraan ni BP Sara si Bongbong Marcos, kung di sinasabi lang kung ano ang totoo. Hindi po yan paninira, no? At sa justice system, hindi rin po sinisiraan ni BP Sara. Nirespeto niya po yung justisya sa ating bansa. Kaya lagi nating tinatanong, kung gumagana yung justice system sa ating bansa, bakit pinadala pa si Presidente Duterte sa dahig? So mali po si Kapunan sa kanyang sinasabi. Siya po yung naninira, no, sa kay Vice President Sara. Diba?